Masayang araw mga bata. Narito tayo ngayon upang talakayin ang paksa ngayong ika-4 na linggo sa ating health module. Ako nga pala si Ginoong Ariel Miranda at tatalakayin natin ang nutrisyon, mga senyales, sintomas at epekto ng malnutrisyon. Dito sa module na ito ay mapag-aaralan natin ang mga sintomas, senyales at epekto ng iba't ibang kakulangan sa mineral tulad ng iron na nagdudulot ng sakit na anemia at kakulangan sa mineral na iodine na nagdudulot naman sa sakit na goiter. Malalaman din natin dito sa ating module na ito ang mga paraan upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit na makukuha sa kakulangan sa nutrisyon. Okay? Magtungo tayo sa bahaging subukin sa inyong module pahina 1 hanggang 2. Dito babasahin at sasagutan natin ang mga katanungan. Okay, sa unang tanong, anong sakit ang dulot ng kakulangan sa iodine? Anong sakit ang dulot ng kakulangan sa iodine? Ang pagpipilian: A. Anemia, B. Paglabo ng mata, C. Goiter, or D. Rickets. Ang tamang sagot ay letter C. Goiter. Okay, kalawa. Ang pagkahilo, pagsusuka, at pagkakaroon ng pasa sa katawan ay kakulangan ng anong uri ng mineral? A. Calcium, B. Iron, C. Potassium, or D. Iodine. Ang tamang sagot ay letter B. Tama. Okay, sa ikatlong bilang. Aling pagkain naman ang mayaman sa iron? Aling pagkain ang mayaman sa iron? A. Atay, B. Taho, C. Hipon, or D. French fries. Ang tamang sagot ay letter A. Tama. Or ang atay o tinatawag din natin sa Ingles na liver. Tama. Okay. Sa ika-4 na bilang. Alin sa mga sumusunod ang simptomas ng sakit na goiter? A. Pamumutla, B. Patuloy na pag-ubo, C. Nahihirapan lumunok, or nahihirapan sa paglunok, or D. Hindi makahinga. Ang tamang sagot ay letter C. Nahihirapan sa paglunok. Kalamang bilang. Anong mineral ang makukuha sa pagkain gatas, keso, broccoli, soya, at taho? Anong mineral ang makukuha sa pagkain gatas, keso, broccoli, soya, at taho? Letter A. Iron, B. Iodine, C. Calcium, or D. Potassium. Ang tamang sagot ay letter C. Calcium. Okay. So yan ang mga inaasahan nating malalaman pa natin sa ating paksang nutrisyon, mga senyales, sintomas, at epekto ng malnutrisyon. So, mababasa rin natin sa bahaging aralin 1 sa pahina 2 ng inyong module. Dito, sinasabi na malaki ang bahaging ginagampanan ng masusustansyang pagkain. Dito nanggagaling ang lakas para sa pagtatrabaho o paglalaro. Ito rin ay kailangan para
magkaroon ng malusog na isipan. So, ang kakulangan, lalo na ang kawalan ng tamang nutrisyon, ang nagpapahina ng resistensya ng katawan laban sa impeksyon at mikrobyo, kung kaya't madaling dapuan ng sakit ang mga bata. Isa pa sa dahilan ng suliranin sa nutrisyon ay ang kakulangan sa kaalaman sa mga bitamina at mineral na kailangan ng ating katawan. Kung hindi nakakakuha ng sapat na sustansya ang ating katawan, nagiging malnourished tayo. Maaaring magdanas ng maraming sakit ang ating katawan kung hindi sapat ang nakukuhang nutrisyon tulad ng protina, bitamina at mineral. Bago tayo magpatuloy, tingnan ko nga kung naalala nyo pa ang ating mga pinag-aralan noong nakaraang linggo. Okay, buksan ang inyong module sa bahaging balikan, pahina 2, at sugatan ang mga katanungang ito. Okay, sa unang bilang, si Lisa ay may problema sa kanyang paningin. Kapag dumidilim na, ito ay isang sakit na nakukuha sa kakulangan ng anong bitamina? Pagpipilian, vitamina A, letter B, vitamina B, letter C, vitamina C, or letter D, vitamina D. Ano ang inyong sagot? Ang tamang kasagutan ay letter A, vitamina A. Tama. Okay. Kalawang bilang, ano ang pagkain na dapat kainin upang hindi lumabo ang mga mata? Ano daw ang mga pagkain dapat nating kainin upang hindi lumabo ang ating mga mata? Ang pagpipilian, kumain ng prutas na sagana sa ascorbic acid. Pangalawa, or letter B, kumain ng cereals o mga butil at mani. Letter C, mga dilaw at orange na gulay at prutas. Or letter D, kumain ng pagkain na mayaman sa fish oil, tuna, at salmon. Ano ang inyong sagot? Ang tamang kasagutan ay letter C. Pangatlong bilang, alin ang bitamina na mahalaga upang maiwasan ang sakit na rickets? Ano daw ang bitamina na mahalaga upang maiwasan ang sakit na rickets? Pagpipilian, A, vitamina D, letter B, vitamina C, letter C, vitamina B, or letter D, vitamina A. Ang tamang sagot ay letter A, vitamina D. Okay, number 4. Alin sa mga sumusunod ang senyales ng sakit na scurvy? A, pangangalay at panghihina. B, panghihina ng mga buto. Letter C, panlalabo ng mga mata lalo na sa madilim. Or letter D, pagdurugo ng gilagid at mabagal na paggaling ng sugat. Ano ang tamang kasagutan? Letter D. Tama. Okay? Huling bilang, aling sakit ang maaring maiwasan kung kakain ng mga pagkaing mayaman sa vitamina C? Aling mga sakit daw ang maaari nating maiwasan kung kakain tayo ng mga pagkaing mayaman sa vitamin C? Ang pagpipilian, A, goiter, B, scurvy, C, rickets, or letter D, beriberi. Ang tamang kasagutan ay
Letter B. Okay, very good. So, magtungo naman tayo sa bahaging tuklasin sa pahina 3 ng inyong module. Dito makikita ninyo ang mga litratong ito. Ang letter A, B, C, at letter D. Ang katanungan, ano ang napansin mo sa larawan A, B, C, at D? Tama, mapapansin mo sa kanila na lahat sila ay mayroong mga karamdaman or sakit. Tama, very good. Pangalawang katanungan, gamit din ang mga larawang ito. Ano kaya ang kanilang sakit at sanhi nito? Mag-umpisa tayo sa letter A. Okay, ito, meron siyang bukol sa kanyang lieg. Ito ay tinatawag na goiter. Okay, very good. Nakukuha ang goiter kapag meron tayong kakulangan sa mineral na iodine. Okay, tama. Itong B, ano naman ang sakit na sa tingin mo meron ang nasa letter B? Tama, malabo ang kanyang mga mata. At nakukuha ang sakit na yan o ang sanhi ng sakit na yan ay kakulangan sa vitamina A. Okay, very good. Paano naman ang letter C? Sumasakit ang kanyang likod. Ibig sabihin, marurupok or mahina ang kanyang mga buto. Ang ibig sabihin lamang nito ay meron siyang kakulangan sa anong mineral o vitamina? May kakulangan siya sa vitamin D at saka ng calcium. Okay, very good. At paano naman itong letter D? Ano ang mapapansin nyo dito? Tama, siya ay overweight or sobra sa timbang. Obvious naman ang kadahilanan ng pagiging mataba niya siguro. Malamang dahil hindi naging balanse ang kanyang pagkain. Marami siyang kinakain na hindi masustansya. Mahilig din siyang kumain ng mga junk foods. Okay, patuloy tayo. Gamit pa rin ang mga litratong ito. Ano-anong uri ng mga pagkain ang dapat nilang kainin upang maiwasan ang ganitong sakit? Ano sa tingin ninyo? Ano ang uri ng mga pagkain na dapat kainin upang maiwasan ang ganitong sakit? Tinatanong dito kung ano uri ng pagkain. Yun, tama. Ang dapat na uri ng mga pagkain na kinakain ay mga masusustansyang pagkain. Tama. Kumain din tayo ng mga sari-saring gulay. Kakain din tayo ng karne at ng isda. Iinom din tayo ng gatas at marami pang iba. Kailangan lamang natin iwasan ang mga pagkain kagaya ng mga junk foods at ang labis na matatamis. Okay, very good. Now, meron pa. Gamit pa rin ang parehong mga litrato, mga pictures. Ito ang tanong. Alam mo ba kung ano ang maaaring itulot ng kakulangan sa mineral? Ano sa tingin mo? Alam mo ba kung ano ang maaaring idulot ng kakulangan sa mineral? Yun, tama. Magkakaroon ng sari-saring mga sakit. Halimbawa na lamang talaga nitong mga nasa litratong ito. Mayroon silang mga kani-kanyang mga sakit. At panghuling tanong, bakit mahalaga ito sa katawan? Bakit mahalaga ang mineral sa ating katawan?
Yun, tama. Mahalaga ang mga mineral sa ating katawan, mga bitamina sa ating katawan para maging malakas at malusog tayo. Makakaiwas din tayo sa mga sakit. Okay? Sa pahina 3 pa rin, sa bahaging suriin, basahin natin ang tungkol sa mineral. Ang mineral ay katulong ng bitamina na nagpapalakas ng ating immune system. Sumusuporta rin ito sa tamang paglaki at pagdevelop ng ating katawan. Tumutulong din ito sa ating cells at organs na gumawa ng maayos. Ito ay mahalaga upang mapabilis at sumuporta sa normal na paglaki. Ang sapat na mineral na kailangan ay makukuha natin sa ating mga kinakain, kagaya ng mga nasa litratong ito. Para manatili tayong malusog, kailangan ng ating katawan ng iba't ibang mineral. Sa panahon ngayon, ang mga pagkain natin tulad ng mga gulay at prutas ay kulang na daw sa mineral dahil ang mga pananim na ito ay ginamitan na ng abono, pesticides at preservatives. Hindi na kagaya noong unang panahon na purong-puro talaga yung mga gulay natin. Wala silang hinahalong abono, pesticides at preservatives. Kaya kung tayo ay kakain, dapat hindi lang tayo kumakain ng iisang ulam. Dapat ay try din tayo ng iba't ibang mga pagkain. Pero piliin pa rin natin yung mga pagkain na alam natin ay masusustansya. Pagpatuloy natin, kung di sapat ang mineral sa ating katawan, maaari tayong magkasakit tulad ng anemia o yung kakulangan sa iron, rickets, yung kakulangan sa calcium, at goiter na may kakulangan sa mineral na iodine. Ngayon naman, pag-aaralan natin ang halaga ng bawat mineral sa ating katawan. Unang tatalakayin natin ang tungkol sa iron. Ang iron, kapag nagkulang ang ating katawan sa mineral na iron, nagkakaroon tayo ng anemia or yung tinatawag na anemic. Kailangan ng ating katawan ang mineral na iron para sa pagbuo ng malusog na dugo at paggawa ng antibodies o yung mga panlaban sa infeksyon. Ang iron ay gumagawa ng dugo at pinapanatili nito ang kulay, ang pulang kulay ng ating dugo. Ayun, siya daw yung nagpapanatili ng pulang kulay ng ating dugo. So kung mapapansin ninyo, yung mga taong merong anemia o yung mga anemic, mapapansin nyo sa kanila na namumutla sila. Diba? So, yun. Makita-kita nyo na yung epekto ng kakulangan nila sa iron kasi nagiging maputla sila. Palagi silang nahihilo. Ayan. Ang sanhi ng pagkamahiluhin ng mga merong anemia ay dahil ang iron kasi siya yung nagdadala ng oxygen sa ating utak. Kaya kung kulang tayo sa iron, kulang din yung oxygen na pumupunta sa utak na siyang kailangan nito para mag-work ng ayos or gumanang ng ayos. Kung kulang na yung napupuntang oxygen, nahihilo yung mayroong sakit na anemia.
Ito naman ang mga senyales o simptomas ng kakulangan sa iron or anemia. Una, namumutla at nahihilo. Pangalawa, nanghihina ang katawan. Hindi rin siya makatulog. Nakararamdam ng pagsakit ng ulo. Yan. Namamanhid ang kanyang mga kamay at paa. At pagbaba ng timbang at mabilis na tibok ng puso. Yan daw yung mga senyales o simptomas ng kakulangan sa iron o yung tinatawag na anemia. Ano kaya ang mga dapat na kainin para maiwasan ang sakit na anemia? Una ang pagkain na halamang dagat, yung mga seafoods natin, yung mga seaweeds. Pangalawa, atay o yung liver. Pangatlo, buto ng kalabasa. Kaya kung mahilig kayo ng dragon seed, pwede yon, buto ng kalabasa yon. Pang-apat, mani. Mayaman din daw to sa iron, yung mani. Pang-apat, karne. Pang-lima pala yon, karne. Number 6, mga butil tulad ng bigas. So, pwede na pala yung bigas na kinakain natin para hindi tayo maging anemic. Pero wag din sobrahan kasi magiging diabetic ka naman, di ba? Okay, very good. Pagpatuloy natin. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang sakit na nakukuha kapag nagkakaroon tayo ng kakulangan sa iodine. Ito yung tinatawag na goiter. Ang iodine kasi ay kailangan para sa normal na kondisyon ng thyroid glands. Ang kakulangan sa iodine ay nagbubunga ng bosyo o goiter kagaya ng nasa picture. Ang bosyo ay isang sakit na sanhi ng kakulangan ng iodine. Madaling makita ang sakit na ito dahil sa paglaki ng thyroid gland. Makikita ang thyroid gland sa likod daw ng ating Adam's apple. Nagkakaroon ng bosyo kapag nagkulang ng iodine ang mga pagkain kinakain natin. O yan. May mga senyales o simptomas din ng kakulangan sa iodine. At kakulangan, senyales o simptomas ng sakit na goiter o bosyo. Una, pagkakaroon ng bukol sa leeg. Pangalawa, pananamlay. Pangatlo, mabagal na pag-unlad. Pang-apat, laging inaantok. Number 5, mabagal na paglakad. Ganon. Ano ang dapat kainin para maiwasan ang goiter o bosyo? Maiwasan daw natin ang pagkakaroon ng goiter o bosyo kapag kumakain tayo ng pagkaing dagat tulad ng seaweeds, pusit, talaba, isda, hipon at halaan. Mga dahon din at berdeng gulay at saka iodized na asin. Ang pangatlong kakulangan naman sa calcium ang tinatawag na rickets or osteoporosis. Ang calcium, ang mineral na calcium ay nakakatulong upang mapanatiling matibay ang buto at ngipin natin. Tumutulong din ito sa normal na pamumuo ng dugo. Kailangan ito upang maiwasan ang sakit na rickets na sakit sa buto. So, andito naman ang mga senyales o simptomas ng kakulangan sa calcium o yung tinatawag na rickets or osteoporosis. Una, pamamanhid at pamumulikat. Pangalawa,
mahinang pagkain. Pangatlo, malulutong na kuko. Pang-apat, pananakit ng kasukasuan. At panglima, hindi normal na tibok ng puso. Meron din naman tayong solusyon dyan. Ano ang gagawin natin? Dapat kumain lamang tayo ng mga sumusunod. Gatas o keso, sardinas at salmon, broccoli at spinach, soya at taho. Yon. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang tungkol sa pagiging overweight or obese o yung tinatawag na obesity. Ito ay nangyayari kapag ang isang bata ay may labis na timbang kumpara sa kanyang normal na timbang para sa kanyang edad at kung gaano siya katangkad. Ang obesity ay kondisyon kung saan sobra ang taba sa katawan ng isang tao. Ito ang kanyang senyales ng pagiging overweight or obese. Labis na timbang, hirap sa paghinga, madaling mapagod, pananakit ng mga kalamnan, at yun. At ito naman ang mga maaaring sanhi ng sakit na ito, yung kondisyon na ito. Una, sobrang pagkain. Matakaw siya masyado kumain. Pangalawa, hindi pagbalanse ng calories mula sa kinakain at calories na sinusunog o nagagamit ng katawan. Yung calories, ito yung parang fuel or gasolina sa ating katawan. Yung mga tinatake natin na pagkain ay mayroong mga calories na nagsisilbing gasolina ng ating katawan na siyang ginagamit natin para sa ating mga gawain. Kaya kapag marami siyang kinakain, mas maraming calories ang napupunta sa kanyang katawan pero hindi naman niya ginagamit kaya naiimbak yun sa kanyang balat hanggang nagiging taba ito. Yun. Kaya nagdudulot siya ng unti-unting pagtaba hanggang sa maging overweight or obese na siya. Pangatlo, kakulangan ng physical activity at pag-eehersisyo. Kaya importante ang pag-eehersisyo. Pagkakaroon din daw ng kasapi sa pamilya na mayroong obesity. Ibig sabihin nito na mamana ang sakit or kondisyon ng pagiging overweight. Kapag daw ang kamag-anak mo ay obese, may posibilidad na maging obese din ang bata. At panglima, kalimitan kasing kinakain ng mga obese ay kanin, karne, tinapay, junk foods, street foods at matatamis na pagkain tulad ng tsokolate. So matakaw daw siyang kumain ng ganyan. Mayroon din epekto ng overweight, na pagiging overweight or obese. Yan, heart attack or stroke. Malala yan. Pwede rin daw siyang magkasakit ng diabetes. Pwede siyang maging hirap sa pagkilos at maging tampulan ng tukso. Pero hindi ibig sabihin yan na kapag makakita kayo ng mga matatabang mga bata, yung mga obese, o yung mga nakatatanda sa inyo na obese, hindi ibig sabihin nun na tutuksoin ninyo sila. Dapat panatilihin ninyo ang pagiging magalang sa inyong mga sarili. Kasi meron din silang mga feelings, di ba? Kaya ipakita lang natin ang pagmamahal natin sa kapwa at iwasan natin yung pagtukso or panunukso sa ibang tao, lalo na sa mga overweight or obese. Okay? So, yan ang tungkol sa mga tinalakay natin ngayon
Tungkol ito sa nutrisyon, mga senyales, sintomas, at epekto ng malnutrisyon. Ngayon naman, tumungo tayo sa bahaging pagyamanin sa pahina 5 ng inyong module. Kung makikita ninyo, ang panuto, sinasabi dito, isulat sa bilog ang mga pagkaing sagana sa iron at iodine na kailangan ng ating katawan. So, alalahanin nyo lang yung mga unang na-discuss natin or pwede ninyong balikan itong video para mapakinggan ulit yung mga pagkaing mayaman sa iron at iodine. Kapag nahanap nyo na yung mga pagkaing iyon, isulat ang bawat isa sa bawat bilog na ito. Naintindihan? Okay. Isagawa ang pagyamanin sa pahina 5. Okay, very good. Ngayon, para mas madali nating matandaan ang ating napag-aralan ngayon, isa-isip natin ang talatang ito. Basahin natin lahat. Ang mga mineral ay sustansyang kinakailangan sa pamamahala ng iba't ibang proseso sa katawan. Kilala rin ito nagpapalaki, nagbibigay tibay at nangangalaga sa katawan laban sa sakit. Maraming uri ng mineral, ngunit mahalaga sa mga ito ay ang calcium, phosphorus, iron, at iodine. So, isa-isip lang ninyo yan palagi. Okay? Okay, very good. Ngayon naman, tatalakayin ko sa inyo ang bahaging isagawa sa pahina 6 ng inyong module. So, dito naman sa gawaing ito, ang panuto ay paano natin maiwasan daw ang mga pagkalat ng mga sakit na ito. Sa talahan na yan, sa ibaba, isulat ang mga pagkaing dapat kainin upang mga sakit na ito, maiwasan ang mga sakit na ito. So dito sa pinakakaliwa ay makikita yung mga deficiency diseases o yung mga sakit, yung anemia, goiter, osteoporosis, at overweight. So dito sa pinaka-right naman, dito natin isusulat yung mga pagkaing dapat na kainin upang maiwasan at malunasan ang sakit. Yan. Tungkol naman sa overweight, syempre hindi na yan dapat kain ng kain. So ano yung dapat niyang gawin? Dapat magkaroon siya ng anong tawag doon? Magkaroon siya ng yan, sagutin ninyo yan. So yan ang pahina 6, isagawa. Okay? Yun. Para sa inyong offline activities, sagutan ang tayahin sa pahina 6 at mga karagdagang gawain sa pahina 7. Kung may mga katanungan kayo mga bata, huwag kayong mahihiya na i-message lang ako sa messenger natin, sa group chat ng inyong room or sa Google Classroom natin. Okay? Maraming salamat mga bata at maraming salamat din sa inyong pakikinig. Inaasahan ko na marami kayong natutunan ngayon at magiging handa kayo sa ating magiging summative test. Okay? Very good. Paalam mga bata. Maraming salamat.